Ang Diyos ay hindi diktador. Siya ay mapagmahal na tagapag-anyaya. Hindi niya pinipilit ang ating pagsunod, ngunit binubuksan niya ang puso natin sa malayang pagpili. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit mailan sa inyong hindi sumasampalataya." Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama." Mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "At kayo, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal mula sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay choice, pagpili. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ang ating ebanghelyo mula kay San Juan ay isang matinding paanyaya sa atin na suriin ang ating pananampalataya at ang ating paninindigan. Sa pagtatapos pong ito ng Bread of Life Discourse, maraming alagad ang nadismaya at nagsialis. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang tanong ang ipinukol ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo. "Pati ba kayo aalis na rin?" At dito lumutang ang isang makapangyarihang kataga, isang salitang nais nating pagnilayan ngayon. Choice, pagpili. Sabi ng mga alagad, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Oo nga naman, hindi madali yung sinabi ni Jesus na siya yung tinapay ng buhay na dapat kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Ano tayo, mga cannibals? Para sa maraming tagasunod, ito ay nakakatakot, nakakagulo, at hindi ka panipaniwala. Kaya't ang naging tugon ng marami, lumayo na lang. Ganyan din minsan ang nangyayari sa atin, di po ba? Kapag ang salita ng Diyos ay humahamon na sa ating mga ugali, kapag ang utos ng simbahan tila mahirap ng sundin, kapag ang katotohanan ay sumasalungat na, nakakasakit na sa ating kagustuhan, nanganganib tayong lumayo. Ang pananampalataya ay hindi palaging madali, mga kapatid. Pero sa mga sandaling ito, tinatawag tayong pumili. Mapapansin natin, hindi pinigilan ni Jesus ang mga alagad na umalis. Hindi niya sinabi, teka, hintayin niyo ako, ipapaliwanag ko pa. Sa halip, ipinaling niya ang tingin sa 12 at tinanong, pati ba kayo ay aalis na rin? Ang Diyos hindi diktador. Siya ay mapagmahal na tagapag-anyaya. Hindi niya pinipilit ang ating pagsunod, ngunit binubuksan niya ang ating puso sa malayang pagpili, sa malayang paggusto. At dito tayo sinusubok.
sa gitna ng hirap, sa gitna ng pagdududa, sa gitna ng tukso, sino ang pipiliin mo? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Sumumpalataya kami at nakatitiyak kami na ikaw ang banal ng Diyos. Ito ang tugon ng pusong nagsimulang makilala ang Panginoon. Hindi perpekto si Pedro. Nagduda rin siya, nagkamali, nagtaksil pa nga, di ba? Pero sa sandaling ito, tama ang kanyang pagpili. Pinili niyang manatili kahit hindi niya lubos na nauunawaan ng lahat. Mga kapatid, ganyan ang pananampalataya. Hindi ito palaging malinaw. Hindi ito palaging madali. Pero ito ay paninindigan. Pagpili na manatili sa Diyos kahit may mga tanong, kahit may mga luha, kahit may mga hirap. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi isang beses lang na oo. Ito ay araw-araw na pagpili. Pagpili na magpatawad kahit na masakit. Pagpili na magsimba kahit pagod. Pagpili na manalangin kahit walang gana. Pagpili na magmahal kahit hindi ito ibinabalik. Ang paglakad sa pananampalataya ay paglakad ng pagpili. At sa bawat oo natin sa Diyos, kahit maliit, kahit mahina, siya ay natutuwa at kumikilos. Ngayong araw mga kapatid, tayo rin, tinatanong ni Jesus, pati ba kayo aalis na rin? Ito ay hindi paninira. Ito ay panawagan. Panawagan na pumiling muli. Panawagan na manindigang muli. Sa gitna ng mundo na puno ng ingay, gulo at kasinungalingan, pipiliin mo ba si Kristo? Sa kabila ng kabiguan, ng kasalanan at pagkahapo, pipiliin mo pa rin bang maniwala? At sa bawat sagot nating, oo Panginoon, sa iyo kami mananatili, doon dumadaloy ang biyaya. Doon gumagaling ang puso at doon tayo binibigyan ng panibagong buhay. Kaya nga mga kapatid, si Kristo ay hindi lang opsyon. Siya ang buhay. At kung siya ang pipiliin natin, makakaya nating harapin ang lahat ng bagay sapagkat kasama natin ang salita ng buhay na walang hanggan. Pumili tayo sa gitna ng kadiliman. Pumili tayo sa gitna ng tukso. Pumili tayo sa gitna ng pag-aalinlangan. At piliin natin si Kristo. Ngayon, bukas, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang salita ng buhay na walang hanggan. At sa gitna ng aming pagdududa, tulungan mo kami na manampalataya. Sa gitna ng aming kahirapan, bigyan mo kami ng lakas upang piliin ka. Hindi man namin nauunawaan ang lahat, naniniwala kaming ikaw ang katotohanan at ang daan. Panginoon, pinipili ka namin ngayon at nais naming manatili sa iyo magpakailanman. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa. Isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos.
Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.